Maligayang Pasko sa ating lahat. Merry Christmas to all of you. Sa araw na ito, tayo po ay naging masaya at may kagalakan dahil tayo po ay Pasko na naman, 2020. At napakarami pong mga tao sa buong mundo nagse-celebrate po ng Pasko. At it's sad to say na although na marami po ang nagsiselebrate ng Pasko dahil majority sa mga tao sa mundo ay tinatawag na Christians, but karamihan po ay hindi nila kilala ang ating Panginoong Kristo. Hindi nila kilala kung bakit nagkakaroon ng Pasko at hindi nila alam what is really the essence, what is really the meaning of Christmas. Kaya sa araw na ito, I just want to share to you something na nawa ay inyo pong pakinggan. This is just a short video kung saan ay atin pong malaman ang tunay na Pasko at who is really our celebrant. Kasi karamihan po ay nag-celebrate ng Pasko ay ang celebrant ay nasa labas lamang, hindi po kasama sa kanilang celebration as long as na sila po ay masaya. Kaya sa oras na ito, tunay nga po na ako po'y nagagalak na ito po'y mai-share sa inyo. Bago pa man po nagkaroon ng Pasko o bago pa man po na ipinanganak ang ating Panginoong Kristo, ay ito na po ay na-prophesy. May prophecy na po ito sa Old Testament, na ang ating Panginoong Kristo ay darating, lalo na po kung basahin natin sa Isaiah chapter 9 verse 6, nasabi po rito, na sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki at sa pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Sa Isaiah 7:14 na sinasabi po rito ay kaya ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Ito po yung mga prophecy na ang Panginoong Kristo ay ipapanganak in a virgin birth. A virgin birth. At napulpil po yan sa Matthew chapter 1 verse 21 to 23. Sabi po rito at siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalang ang itatawag mo sa kanya ay Jesus, pagkat iniligtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At mangyari nga ang lahat na ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa magitan ng propeta. Nang nagsabi, narito ang dalagay, magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang tatawag niya kanya Emmanuel. At kung lilanawagin ay sumasa atin ang Diyos. Yan po mga kapatid, tunay nga po na bago pa ipinanganak ang ating Panginoon Kristo, ito po ay napropesiya na po sa Old Testament na ito po ay mangyari at pinanganak po siya in a virgin birth. Ito po ay nangyari na ang sinasabi sa banal na kasulatan in Matthew chapter 1. At even ang kanya pong birthplace na talagang na-prophesy din sa Micah chapter 5 verse 2 na siya po ay pinanganak sa Bethlehem. Mabasa niyo po yan sa Micah chapter 5 verse 2. At ang propesya na ito ay nangyari rin po sa Luke chapter 2. Ito po ay sa Luke chapter 2 1 to 5. Now, makita natin diyan na si Jose o si Joseph at si Maria ay nakatira dito po sa Nazareth, sa Nazareth at medyo malayo po iyon sa Bethlehem. Pero ang sabi po ng propesya sa Old Testament, na sa Bethlehem po siya ipanganak, samantalang siya po ay nakatira dito po sa Nazareth at napakalayo, 144 kilometers. Hindi po ito coincidence na kung saan ay ipanganak siya doon sa Bethlehem na napakalayo. Itong si Julius Caesar o si Caesar ay nag-decree na ang lahat ng mga tao ay sa census, magpatala sa census. Kaya napilitan po si Maria, si Joseph upang pumunta doon from Nazareth to Jerusalem. At
yan po ay buntis na po siya. At dumating na nang nandun sila ay ipinanganak niya si Jesucristo sa Bethlehem. Kaya natupad po ang propesiya ng si Jesus ay ipanganak sa Jerusalem. At alam niyo po, sabi nga po sa banal na kasulatan, si Jesus ay ang laman ng ating pong Old Testament, laman ng Biblia. Mabasa niyo po sa Luke chapter 24, verse 44, na sinabi niya sa kanila, itong aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng bagay na nasulat tungkol sa akin, sa kautusan ni Moses, at sa mga propeta, at sa mga awit. Kaya po mga kapatid, ang ating Panginoong Kristo po ay na-prophesy na po yan, may prophecy na siya po ay darating at exactly kung saan po siya ipanganak ay na-prophesy rin sa Old Testament at nangyari yan nang dumating ang ating Panginoong Kristo. Ngayon, bago po yan, atin pong kilalanin muna bago po siya ipinanganak. Kasi hindi po kilala ng karamihang mga tao kung sino po si Kristo. Basta sila nagkipag-celebrate lamang po sila ng Pasko at masaya, mayroon pang pakainan, may inuman, may bigayan ng gift, at may sayawan, masaya sila lahat. But they don't understand kung sino po ito si Kristo bago po siya ipinanganak. Ito po yung sinasabi po sa banal na kasulatan. Kung tayo po yung maniwala sa banal na kasulatan, that is the Word of God, lahat po ito ay totoo. Lahat po itong sinasabi po rito ay totoo. Who is Jesus? Yan ay ating titingnan. Kung ating bubuksan sa Hebrews chapter 1, verse 1 to 2, si Jesucristo ay ang creator ng sanlibutan. No? Si Jesucristo is the creator of the universe. Mabasa niyo sa Hebrews 1 to 2. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang at sa iba-ibang panahon at sa iba-ibang pag-aari sa magitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siya ay itinalaga ng tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan niya ginawa ang sanlibutan. Yan. It's very clear po na sa pamamagitan niya ginawa ang sanlibutan. Ganyan po si Kristo bago po siya ipinanganak. And John chapter 1 verse 1 to 3, ang sabi po dito, si Jesus po ang gumawa ng lahat ng bagay. Sabi dito, nang pasimula siya ang Berbo at ang Berbo ay sumasa Diyos at ang Berbo ay Diyos. Ito rin nang pasimula sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa niya, ang ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. It's very clear po dito sa banal na kasulatan na ang ating Panginoong Kristo ay ang creator of the universe and creator of all things. Kahit sa Colossians chapter 1 verse 16, yung sinasabi po na si Jesus ay ang gumawa ng mga bagay sa langit at sa lupa. At ang mga bagay na ito ay para po sa Kanya. Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan ng mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging ang mga loklokan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamagitan niya at ukol sa Kanya. Yan po ang ating Panginoong Kristo. Kasi ang iba nagsasabi, si Panginoong Kristo ay tao lamang. Hindi po siya Diyos. Pero ang banal na kasulatan ay nagsasabi po yan. Lahat ng mga nating binasa nagpapatunay. At He is also equal sa Diyos. Sa Philippians chapter 2 verse 5 to 6, sabi siya rito, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat na sa anyong Diyos, ay hindi niya inaring bagay na nararapat panangan ang pagkapantay niya sa Diyos. Itong nagsasabing banal na kasulatan na siya po ay kapantay ng Diyos dahil siya ay Diyos. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, they are all the same. They are all equal. Yan po. Ngayon, nakilala natin ang Panginoong Kristo bago po siya pinanganak. Ang tanong, bakit siya ipanganak? At bakit po siya ipinanganak dito sa mundo?
at bakit po siya namatay at muling nabuhay. Yan ang sineselebrate natin, no? Na siya pinanganak ngayong araw na ito, December 25. Ano? Ang sabi po diyan, dahil ang pinakaugat ng lahat na ito ay ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Kapatid, ikaw man ay makasalanan, ikaw man ay kriminal, sino ka man, mahal ka ng Diyos. Kaya sabi niya sa John 3:16-17, ay sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan kundi upang ang sanlibutan ay mailigtas sa pamamagitan niya. Yun. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin lahat, no? Siya po ay ipinanganak dito sa mundo. Yan ang purpose niya para kung sino man po ang manalig sa Kanya at magkumilala sa Kanya ay mga ligtas. Sabi sa 1 Timothy chapter 1 verse 15, tapat ang pasabi at narapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangulo ng mga ito. Si Pablo po ang nagsasabi niya. So the reason kung bakit po ang Panginoong Kristo ay pumunta po rito upang iligtas ang mga makasalanan. Sino po bang mga makasalanan? Tayong lahat po ay makasalanan. Wala pong hindi makasalanan sa atin. Kaya yung purpose ng Panginoon is for all of us. Ano po? Sabi pa niya sa Luke 19:10, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala. Sino po yung nawawala? Tayo rin po yun. We are the lost sheep. Ano? Tayo rin po yung mga lost na mga anak ng Diyos. Ano? Mga lost na kasi dahil sa kasalanan, tayo po ay nawala sa Kanya. Ano? Now, ngayon, Pasko, at na-celebrate na natin at alam natin na si Kristo ay tapos na pong pumunta rito more than 2,000 years ago. Siya po ay pinanganak dito at siya po ay lumaki hanggang 30 at siya po ay nagministeryo hanggang 33. Siya po ay namatay at nabuhay muli. Ngayon, ano ang nangyari? Karamihan po sa mga tao dito sa mundo ay nag-reject po sa Kanya. Unang-una sa Kanya pong bayang sinilangan, ano, sa Israel. Ano po? Hindi lamang po sa Israel hanggang ngayon, kundi lahat, karamihan sa mga tao sa mundo ay hindi rin po siya tinatanggap. Ngayon po ay nagsiselebrate po ang mga tao ng Pasko, pero pagkatapos ng Pasko ay wala na, hindi na rin nila maalala kung sino si Kristo. No po. So, ang ano dito ay si Kristo ay really rejected. Sabi po sa John chapter 1 verse 10-11, siya ay nasa sanglibutan at ang sanglibutan yung ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya ay naparito sa sariling kanya at siya ay hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Siya po'y hindi tinanggap una ng mga Diyos dahil yun po ang kasariling kanya. Dahil yung sariling ano niya po yun ang bayang sinilangan. Dahil si Kristo ay Diyos at ang sarili niyang sinilangan, mga Diyos din ay hindi siya tinanggap. Pero since in general, since siya po ang gumawa ng langit at lupa, siya po ang naglalang sa atin, tayo rin po ay kanya pag-aari. Pero hindi rin po karamihan tumanggap sa kanya. Ano po? Maraming mga tao ngayon nagsasabing Christian ako pero hindi po siya tinanggap sa kanilang puso. Once kasi pag tumanggap ka, yan po ay talagang nagbabago ang buhay mo. Dahil sabi nga po sa 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Mga bagay na ginagawa natin against God ay hindi na natin ginagawa po yun. Ano po, hindi po relihiyon ang nagpabago sa atin. Hindi po ang atin pong mga paggawa ang magbabago sa atin, kundi ang Diyos mismo, si Kristo mismo, ang magpagbabago sa atin. So anong gagawin natin ngayong alam natin na sa Pasko ngayon at hindi man lang tayo tumanggap sa ating Panginoon, binibigyan niya pa rin tayo ng pag-asa, about siya sa atin. Lahat po na nakikinig dito sa aking pong short video, kung sino man po sa atin ang hindi pa talaga kumikilala sa ating Panginoon Kristo at hindi man tumanggap sa Kanya. Ang sabi niya po sa John
1:12, no? Sabi niya, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay ipinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa makatuwig bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. As many as receive Him, He gave the right to become children of God. Ngayon, kung hindi po tayo nagre-receive sa Kanya at hindi natin kinikilala, no? Sabihin mo natin, hindi, iba akong reliyon, hindi ako maniwala dyan. No, this is the Bible. The Bible itself says na kung sino man ang tumanggap sa Kanya, yun lamang po ang Kanyang gawang bibigyan karapatan na maging anak ng Diyos. Kung hindi ka po tumanggap, din kanino ka pong anak? That is the question, no? So, ito lang ang ating masabi, no? Kung i-ignore po natin ang ating Panginoon, ano? Kung ini-ignore po natin ang celebrant na walang iba kundi si Kristo sa Pasko, hindi lamang Pasko, ano? Kundi sa araw-araw nating pamumuhay. If we are going to reject Jesus Christ in our life, ano po ang mangyayari sa atin? No. John 3:36, ito po ang sabi. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Ayan. Lahat pala ng tumatanggap sa Panginoon ay binibigyan niya po ng buhay na walang hanggan. No? Pag hindi ka po tumanggap sa Panginoon, wala kang buhay na walang hanggan na kasama siya, kundi ang judgment ng Diyos, the wrath of God, ay mananatili po sa atin. Kaya po, mga kapatid, ito po ang mensaheng ito sa Pasko. Ngayong Pasko ay I just want to remind everyone sa atin na nawa ay ating maintindihan kung bakit po may Pasko at bakit pagkatapos ng Pasko, makalimutan ng tao na kung ano pong kanilang sineselebrate sa Pasko. Maalala muli nila si Kristo sa panahon ng mahal na araw dahil ito na po ang kanyang pagkamatay. O diyan, Biyernes Santo, tinatawag natin. So, yung natin ay ang pagpapaliwanag ko po na si Kristo bago po siya ipinanganak dito sa mundo 2,000 years ago, siya po ang creator natin. Siya po ang Diyos na makapangyarihan. They are equally ng Diyos Ama, Diyos Espiritu at si Kristo. There is only one God and in three person. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak ko, hindi ko po dinadala anuman po ang mga relihiyon dahil hindi ito makaligtas sa atin. Ang sabi ng Panginoong Kristo, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through me. John 14:6. Yan po ang sabi niya. Hindi po ako nagsasabi. Kaya, ang maano ko lamang po, Merry Christmas sa lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. At nawa po ay atin pong pagtuunan ng pansin kung ano po ang Pasko. At nawa ay kilalanan natin ang ating Panginoong Kristo, anuman po ang ating relihiyon, anuman po ang ating grupo, we need to come to Him because that is the message of the Lord sa kanyang banal na kasulatan. Just remember, anyone who does not believe, who does not accept Jesus Christ as his personal Lord and Savior, he has no life. And the wrath of God will remain on him. Palang araw po, pagdating ng panahon, pag tayo po ay mamatay na, pag tayo po ay nasa doon na, wala po tayong masisisi, kundi ang ating sarili lamang. Kasi marami pong nagpapaliwanag sa atin, nagpa-remind sa atin na tayo po ay dapat tumanggap sa ating Panginoon. Yan lamang po. Maligayang Pasko sa lahat. Merry Christmas to all of you. Amen. Amen.